Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito na naman po tayo mga kababayan. Tama po yung nabasa nyo dyan sa ating thumbnail or title. Adobo or tsokolate? Ano ba ang lasa ate? No? Nung nilamon mong pera. Baka feeling niya ano yun, yung alam nyo yung celery. Di ba kulay green eh? Di ba? Yung pera, yung dolyar, green ba yun? Naknang siopaw. Kitang-kita sa video mga kababayan. Siguro napanood nyo na yung isang OTS, no? Na nagtratrabaho po dyan sa NAIA. No? Nakakita ng kwarta na nagkakahalaga ng $300, no, na pagmamay-ari po ayon sa balita ng isang Chinese national na papaalis na ng Pilipinas. Nakita nyo kung paano niya isubo, lamunin, lunukin yung kwarta. $300. O eto po mga kababayan, no, panoorin po natin tong video na to courtesy of PTP, no, pag-aari po ng gobyerno. Video po ito, 3 minutes and 46 seconds. No? Eto po, panoorin natin. Ipinag-utos na ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpataw ng pinakamabigat na parusa sa babaeng security screening officer na nakunan sa CCTV camera na nilunok ang mga dolyar na kinupit niya sa isang dayuhang pasahero. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Nasampahan ng kasong administratibo ang babaeng security screening officer na sangkot sa umano'y pagnanakaw ng nasa $300 mula sa isang papaalis na Chinese national. Ayon kay Office for Transportation Security Administrator, Undersecretary Maua Plasca, natapos na kahapon ang kanilang fact-finding investigation. Naisampa na po namin yung formal administrative charge of theft pero categorized as gross misconduct sa aming policy. Simula po noong September 8 hanggang noong September 14, talagang hindi na niya na gumawa siya. Pero noong pong lumabas ang mga video ng footages, binago po niya kanyang statement. Nasabi na niya na kumain nga daw siya ng tsokolate. Suspendido na rin ang naturang security screening officer. Pagdating naman sa posibleng kasong kriminal na kaharapin ng sangkot na personnel, gagawa pa ng paraan yung ating mga investigators kasama yung PNP ABSI Group para makontak po natin yung nakalis na passenger. But in the meantime, nag-aaral po yun din ating mga lawyers. Baka pwede naman na isampa initially na yung criminal case kahit na wala pa yung formal affidavit ng complainant. ayon sa OTS, meron namang complaint sheet ang biktimang pasahero at tinitingnan din ang posibilidad na may kasama o kakuntsaba ang sangkot na security screening officer. Initially po, may mga na-identify kami na dalawa at ito pa yung aming dine-develop ngayon dahil lahat po na naka-duty po doon sa aming checkpoint noong mga panahon na yun will all be subjected also for possible involvement. Dismayado si Transportation Secretary Jaime Bautista sa panibagong insidente ng nakawan sa paliparan, lalo't kamakailan lamang ay kanilang hinikayat ang mga dayuhan na mamahunan para sa operasyon ng main gateway ng bansa. Ipinag-utos din ni Bautista na magpataw ng pinakamabigat na parusa sa mga mapapatunayang guilty sa kaso upang ipakita na seryoso ang ahensya na mawala mga tiwali sa kanilang hanay. Sa bahagi naman ng Manila International Airport Authority, ayon kay MIA OIC Brian Co, walang puwang sa paliparan ng anumang masamang gawain na siyang kabaliktaran sa pagsisikap ng MIA para mapabuti ang serbisyo sa paliparan. Ayon naman kay Senator Grace Po, nakakagalit at nakakaya ang panibagong insidente ng pagnanakaw sa NAIA. Anya tila hindi nauubusan ng paraan ng mga magnanakaw sa paliparan. Anya dapat maayos ang pag-vet sa mga aplikante at magkaroon ng re-interview sa mga kasalukuyang personnel at sumailalim ang mga ito sa evaluation. Ayon naman kay Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva, dapat alamin kung may kasabwat ang sangkot na personnel para anya mawala na ang mga ganitong masamang gawain. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, nagsalita ng head ng OT si General Aplasca that she will be terminated. So
And they have all the evidences na raw. So at least yung mga ganito, it should not be tolerated. So I'm satisfied with the action of the OTS head. Anya walang kapatawaran ang naging pagnanakaw lalo't ang paliparan ang sumasalamin sa estado ng isang bansa. Rod Lagusad, para sa Bayan. Ayan po, mga kababayan, no? Napanood nyo. Hindi pala adobo, correction. Sabi nung OTS, no, na trabahador, ano daw po, kumain daw po siya ng tsokolate. Kumain siya ng tsokolate, ginaganon niya. Di ba? Isinusok-sok niya, pilit niyang nilulunok. Yung tsokolate, it melts in your mouth. Di ba? Kailangan mo ba bang i-push ng iyong daliri, sundutin ng daliri kung ano man yung kinakain mo, kung tsokolate yan? Common sense. Pambihira naman. So, napakinggan nyo, no? Na talagang grabe, mga kababayan, ang mga kalokohan nitong mga to. Inaayos nga ang ating paliparan, no? Nakita nyo naman kung ano yung mga fiasco dyan, no? Yung blackout, how many times nagkaroon ng fiasco. Yung mga bumabalik na naman ng mga nakawan sa mga bag, sa mga luggages. Yun nga pong sikat na vlogger, yung sa cooking, di ba nagreklamo siya dahil nagbakasyon sa Pilipinas. Hindi niya naman sinasabing sa Pilipinas na wala yung mga gamit, pero the assumption, yung perception, no? Yung perception ng mga travelers, ay nako, instead na pupunta ako ng Pilipinas, mag-ibang bansa na lang ako kasi doon pa lang sa main gateway, mapupunyeta ka na. Mai-stress ka na. Kasi iisipin nila, mawawalan ako ng gamit. Imbis na magbabakasyon ako, the word vacation, stress-free. I have to enjoy every hour, every minute, every second of this vacation. Hindi yung nakikipagbalitaktakan ako sa pulis, sa mga airport personnel, no? Imbis na sana maganda, marirefresh ako. It's truly a vacation, but a vacation from hell. Diba? Hindi, it should be a vacation in paradise. Pero pagdating mo sa gateway ng Pilipinas, pag nawalan ka ng gamit, good luck. It's not a paradise, it's a hell. Hindi po ba? Ayan, sira yan. Kala nyo sa local lang yan? Ito, YouTube. May video. Mapapanood ng international community. O another black eye na naman yan. Di po ba? Yung mga kawani mismo. No? OTS. Transportation Officer. Mga screener. Sila ang nag-i-screen. Dapat ang ini-screen nila ay yung mga nakapaloob na illegal na bagay sa mga luggages. Pero iba pala ang tinitignan nila. Yung makukulambit nila. Sabi nga nung anchor nangupit. Di ba? Napaka ano pa nga Hindi sinabing ninakaw Kinupit. Pinaganda niya. At least mababa. Hindi yung sa magnanakaw. Siguro, hindi pa naman talaga na pa-final yung investigasyon. Kaya hindi pa pwede sabing nagnakaw. Kinupit, di ba, ang talino? Nakakahiya po, mga kababayan So, yan, sabi nga ng politiko, idagdag natin ito, sabi lang ni Jaime Bautista, the DOTR Secretary, which is under niya yan, yung MIAA, no, sa kayang OTS, sa kanya lahat yan, sa DOTR yan. Para daw magtanda, Jaime Bautista wants maximum penalty for NAIA worker who swallowed money. Sinabi rin yan sa balita. Nakakahiya po Pinapaganda mo ang imahe ng ating bansa. Hirap na nga pati yung DOT natin nagkaroon ng aberya. Patuloy. Ano ba? Meron bang sumpa yung ating pambansang paliparan? Sino bang sumumpa dyan? At ano yung sumpa na nakalagay dyan? Sabi nga nila, gaba. Di ba? May gaba yan. May sinumpa yan. Sinumpa. Parang ganon. Tama ba? Mali. Yan na naman, nilamon niya. Sa halagang $300, magkano ang palitan? Sabihin yung 50 na lang. For 15,000 pesos, isinugal mo yung trabaho mo.
Ang ganda ng relo niya, mga kaibabayan eh. Mukhang Apple Ultra Watch yun eh, yung relo niya. Siguro para masustain niya ang luho niya. O ayun. Di po ba? Meron nga dyan yung huling-huli, yung di ba yung sunod-sunod na pagnanakaw nila, pangungupit nila, sinabi dapat wala ng mga bulsa-bulsa. O bakit yun? O hindi nga ibinulsa, nilamon naman. May paraan pa rin. Buti hindi niya pinasok sa kanyang di ba? Genitalia. Parang sa bilibid, pinapasok yung mga kontrabando sa kanilang genitalia. Kakahiya naman to. Hindi niya siguro alam na ang daming CCTV, pasalamat sa CCTV. At alam niya rin siguro na yung national, yung foreign jet, paalis na ng bansa, hindi na yan alam. Siguro pagdating niya na lang doon, malalaman niya, nawalan siya ng 300. O diba? Inagrabyado mo na. Ano na lang sasabihin nung foreign national pagdating sa kanila? Ay, buisit na yan. Doon ako nawalan Sa bansang Pilipinas, hindi na ako babalik doon. Tingnan nyo. Kayo sana ang maging ehemplo dahil kayo ang gateway. Kayo ang unang pinupuntahan ng mga tao at huling lalabasan ng mga tao. Diba? You are the first one and the last one. Pero anong pinapakita nyong imahe sa mga foreigner, sa mga locals na yung mga nagtatrabaho dyan, damay na to, damay na. Mga nagtatrabaho dyan sa NAIA ay mga mangungupit. Madadamay lahat sila dyan. Hindi pagkakatiwalaan ang mga yan. Baka babalik na naman tayo dun sa silanrap. Ipla-plastic na naman, pati wallet, ipla-plastic na. Di ba nakakahiya? Anong imahe? Damay ang buong Pilipinas dyan sa ginawa mo. Hindi mo na inisip yung repercussion na mangyayari niyan sa international community. Kasi bakit? Dahil sa katinang kamay mo o baka gusto mong sustain yung makabili ka ng Apple Ultra Watch 2, $799 plus tax. Sabihin mo, $900 o kulang ka pa. Ng $700, lamon ka pa. Lamon pa more. Ginawa mong adobo Sabi niya, tsokolate ang chocolate, nagme-melt sa mouth Pero pinupus niya yung chocolate. Nakita nyo? Di ba? O ito pa. Sabi rin ng Manila Bulletin in written form, kanina doon sa report, senators, marami yon, si Grace Poe, si Villanueva, si Ejercito, expressed dismay over alleged theft involving security officer in NAIA. Ayan. Ang sabi ni Grace Poe, infuriating, nakakagalit, and embarrassing, nakakahiya, which is true. Magagalit ka, mahihiya ka. Ano sasabihin ng mga international community dyan, yung mga gustong magbakasyon na foreign jet sa bansa natin? Diba? Hinihikayat natin sila. Diba? Sabi natin, love the Philippines. Yan ang nangyari. How they can love the Philippines if there are people manning the airport, para pagsilbihan kayo ng maayos, hindi. They are looking for your variables para kupitin. Yan yon. Di po ba? Kaya ang hirap Dahil lang sa $300, 15,000 pesos, not to be exact isinugal mo ang imahe ng bansa. Di po ba? Akala niya hindi siya mahuhuli. Akala niya lusot siya. Kitang-kita naman. Di po ba? Tama, mali. Sabi pa ni Grace Poe, parang hindi nauubusan ng gimmick ang mga kawatan sa airport. Kapag ako, ba't ako pupunta dyan? Ang daming mafia dyan. Ang daming gang dyan sa airport na yan. Parang pinamumugaran ng masasamang ihemplo ang airport na yan. Kasumpa-sumpa dahil may sumpa. Di po ba? Dapat yan ng galagurin Dapat militar na magbantay dyan Hindi na yung mga private firms. Tapos meron pa kayong sabi nyo na private partner, partnership, private-public partnership na private ang magme-maintain ng airport ang mag-i-improve. Di po ba? Ano pang i-improve ninyo, pag-agandahin nyo? Pero yung mga nagtatrabaho dyan ay mga magikero.
Di ba? Puro gimmick. Gimmick sa kawalang hiyaan. Kahit na anong ganda pa ng physical structure niyan. Kahit na ang dami pang magaganda dyan na duty-free shops. No? Kahit na ang kintab-kintab niyan. Pero yung mga nagtatrabaho dyan, the likes of OTS, the likes of whoever, no? Kahit na janitor, hindi po janitor, maintenance, mga kawatan, wala rin. Hindi kayo makakahikayat. No? Yung kagandahan ng building, kagandahan ng pasilidad is an added bonus. But what people are looking for is the service. Customer service. Diyan po, added feature na lang. Sasabihin nila, ang ganda ng airport na to. Pero ang napakaganda ay yung serbisyong natanggap namin. Inalagaan kami, yung aming mga kagamitan, inalagaan. Very friendly ang mga kawani. Hindi po eh. Anong pinakita nyo? Ilang ulit na yan. No, nabidyohan. Mga makakati ang kamay ng hinahire ninyo. Siguro yung nag-hire dyan ay mafia ng siopaw. Nilamon niya. Paano yan? Hindi ba matutunaw yung pera sa tiyan? Hindi ko po alam eh. Sa bagay, pag naisama mo sa labahin yung pera, hindi rin kumukupas. Bihirang mapunit. Di ba? Yung dolyar ganun, nakakapag, ako, nailalaba ko yan. Basa lang siya. Hindi ka agad napupunit. Hindi ka agad na-discolor. Yan, tanong, pag nilamo niya, tulad ng ginawa niya, ano yun? Iniluwal niya sa sewer. Patang sama, no? Tapos ipapalit mo, amoy pasintabi naman po, no? Di po ba? Ito pa sabi ni Grouse po, umaasa tayo na matutuntun agad ng otoridad ang mga sangkot dito sa kanilang investigasyon. Opo, grupo yan. Tama yung sa balita. Grupo sila dyan. Di ba? Those who violate the law must be punished at once. Ayan tayo. Kasi, ito ang tanong eh. Lagyan nyo ng pangil yung batas. Pag may mga ganyan na huli, ilang taon makukulong, ilan ang penalty niya in monetary value. Kasi napakababa, ilang buwan lang o taon lang, tapos magkano lang ako. Matatanggal lang ako sa trabaho. Makakahanap na ulit ako, kaya sama na lang ulit ako sa mafia. Ganon. Di po ba? Nakakahiya eh. It's too much na. Ang dami nang ang problema ng bansa. Itong si Lady Chocolate, kung ano-ano pang ginagang ng putik. Buti sana kung iba na lang isinubo mo. Ito pa sabi ni Joel Villanueva, how to love the Philippines? Di ba tama ako? Kung ganito po tayo, ano masasabi dyan ni DOT Secretary Prasco? Nakat na ang budget nila, tapos ito pa, ganito pa ang gagawin natin. Paano natin kukumbinsihin ang mga turista na mahalin ng Pilipinas kung sa paglapag pa lang nila sa airport ay nanganganib na ang kanilang mga seguridad? Correct! Di ba? Tama po yan. Sabi ko nga kanina, paano mo masasabing it's a vacation if that is full of stress? Kaya ka nga nagbakasyon. Free of someone calling you, free of the stress of this. Diyan pa lang, paglapag mo nawala ng ganito. Ano to? Di ba? You are expecting a very relaxing vacation, a very fun and exciting vacation, and how to love the Philippines. You're not gonna love it. You're gonna hate it. Di po ba? And how you will promote the country? Wala. Yung mga nandyan nga, kung mga pangmatay ang mga yan dyan, experience lang sa airport natin. Wala po silang customer service. Mabibilang mo sa daliri mo kung sino lang yung magsasabi, hello sir, how are you doing? This way po sir. Wala po. Wala. Walang ganon. Mukhang hindi sila na-train properly how to do a proper customer service. Wala po. Pero sa totoo lang, ang babait ng Pilipino. Pero pag ganyan, you are a gateway to international body, yung mga turista, dapat i-accommodate nyo. Bayaan yung magsungit, yung mga police. Trabaho nila yan to assert dominance. Pero, pag yung mga screener, transportation officials, ganun kayo.
O, kamusta po? Welcome to the Philippines. Hope you have a fun and exciting time. Kaso hindi. Wala eh. Ano? Nako, ano ba yan? DOTR Secretary. Ayusin nyo ha. O, ito pa ang sabi ni Bato, who chairs the Senate Committee on Public Order and Dangers, has said the OTS and DOTR should get to the bottom of this newly discovered modus operandi at NAIA. O, tama naman po yan. Malala na ito kung totoong kinakain ang pera. Baka po gutom na. Yun ang nakita niya. Siguro, hindi na rin nakita nung turista kasi paalis na. Ayun. Yung problema nun, baka hindi na lang nagreklamo yung turista kasi alam niyang mangyayari. Wala rin. Tatagal lang siya, baka maiwanan pa siya nung eroplano. So siguro sabi niya 300 even though it's a hard-earned money, I can't earn it again. Oo. Di po ba? Kakahiya. Pero dagok po yan sa ating reputasyon. Wala. Hanggat may mga kababayan tayong mga parang makakita lang ng 50 pesos o 20, hindi pa dadamputin at ibibigay doon. Uy, nalaglag mo yung pera mo. Dito nga po ako nakakaranas ako ng ganyan. Pag may nakita ako nalaglag lang na maski na yung quarter, yung 25 cents, sabihin ko, excuse me, you drop your money. Siya ang balang manguha, hindi ko dadamputin. Kasi baka sabi niya, hindi ko na ibabalik. Okay, na-drop niya yung wallet niya. Excuse me, you drop your wallet. Hindi tulad sa atin, nakapaka na lang bigla Oh, di ba? Nasaan ang humanity mo? Hindi naman sa nagmamalintis tayo, pero kawawa naman yung may-ari. Noon, di ba? Kung hard-earned money nila yan, maski na 25 cents, 10 cents, hard-earned money niya yan. Kanila yan. Unless they give it to you voluntarily, magpasalamat ka. Hindi na lang niya ginawa tulad ng ibang ginagawa ng mga OTS, no? Na yung iba, binibigyan pa ng reward. Nakita na po ako 2. Nagpapasikat ang OTS noon na yung mga nagre-return ng mga na lost and found, binabalik nila, nire-rewardan sila. Oh, that's a very good gesture. Pero ito, si ate, mukhang malaki ang pangangailangan. Ang ganda ng relo Tingnan nyo. Tingnan nyo yung larawan. Ang ganda ng relo. Naka-Apple Watch. Ultra watch yan. Ang laki ng screen Mahal yan. $800 plus tax. Baka sabi niya, lalabas na. Kailangan ko nang umorder ng yung Apple Ultra Watch 2. Di ba? Yun, patay. Nang dahil sa ganon, sa kanyang kapritsyo, sa kati ng kamay niya, hindi niya mapigilan, sana iba na lang ang nangati sa'yo, hindi yung kamay mo, kinulambit niya. Sabi nga nung reporter, nangupit. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.